Ang Pilipinas ay nagsilbing karagdagan lamang sa aming paglalakbay sa China at South Korea. Isang dalagang Arabo ang naglakbay at bumisita sa Pilipinas. Kumusta sa inyong lahat? Ako si Nathan, isang 21 taong gulang na estudyanteng nakatira sa isang bansang Arabo. Ngayon, gagawa ako ng video tungkol sa aking hindi kapani-paniwalang karanasan sa isang bansa sa Asia na aking binisita sa aking graduation trip. Panoorin ninyo po sana hanggang dulo. Nagplano akong maglakbay sa 3 bansa sa Asia kasama ang aking matatalik na kaibigan sa universidad. Ang aking mga kaibigan ay sina Nadia at Aisha. Magkaklase kami at magkasama sa parehong club kaya't palagi kaming magkasama. Ngunit pagkatapos ng graduation, maghihiwalay na kami at susundan ang aming sariling landas. Kaya't nagpasya kaming maglakbay ng magkasama upang lumikha ng huling mga alaala. Pinili namin ang China, South Korea at Pilipinas. Gusto ko ang mga kotse at partikular na pinapangarap ko ang Great Wall of China, kaya't ako ang nagmungkahi na pumunta sa China. Si Aisha naman ay mahilig sa Korean dramas at interesado sa kultura at pagkain ng Korea, kaya't nagpasya kaming pumunta rin sa Korea. Samantala, ang Pilipinas ay hindi malayo mula sa China at Korea at ito ang sentro ng turismo sa Timog Silangang Asya, kaya't nagpasya kaming dumaan at bisitahin din ito. Hindi ang Pilipinas ang aming pangunahing destinasyon, kaya't nagplano kaming manatili doon ng isang gabi lamang. Naghanda kami para sa paglalakbay ayon sa kakayahan ng bawat isa. Ako ang responsable sa pagpareserba ng mga restaurant, si Nadia sa pagpareserba ng hotel, at si Aisha sa pagpareserba ng transportasyon. Nagpasya kaming pumunta muna sa China at labis kaming nasasabik, at dumating na nga ang araw ng aming graduation trip. Ang hindi kapani-paniwalang karanasan sa China. Interesado kami sa pinakabagong teknolohiya at magagandang tanawin ng China at binisita namin ang mga makasaysayang gusali at ang Great Wall of China. Ngunit ang aming paglalakbay sa China ay higit na naiiba sa aming inaasahan at naging isang nakakadismayang alaala. Dito, ikukuwento ko ang mga nakakagulat na pangyayari na aming naranasan sa China. Dumating kami sa China bilang unang destinasyon. Ang Beijing, ang kabisera ng China, ay isang lungsod na pinaghalong sinaunang kasaysayan at pinakabagong teknolohiya at napakagandang tingnan. Sa sentro ng lungsod, nakahanay ang mga skyscraper at monumento at ang mga tao ay puno ng buhay. Malayo ng kaunti sa sentro ng lungsod, makikita namin ang magagandang tanawin at tradisyonal na arkitektura. Siyempre, bumisita din kami sa Great Wall of China. At nang makita namin ito ng aming sariling mga mata, labis kaming namangha sa kadakilaan nito at naramdaman namin mula sa kaibuturan ng aming puso na masaya kaming nakapunta sa China. Isang bagay na nais kong gawin sa China ay ang sumakay sa high-speed train. Ang high-speed train ng China ay sinasabing pinakamoderno sa mundo at may pinakamataas na bilis na higit sa 350 km/h. Pumunta kami sa istasyon ng high-speed train nang may pagkasabik. Sa platform, may nakaparadang tren na may modernong disenyo at lubos kaming humanga. Ito ay isang tanawin na hindi namin makikita sa bansang Arabo, ngunit nang sumakay na kami, labis kaming nadismaya. Una, napakaraming basura ang nakakalat sa paligid ng aming upuan. Ang mga upuan ay may mga tira-tirang pagkain at sarsa. Bakit hindi nila nilinis ito para sa amin gayong kami ang sumakay mula sa pinanggalingang istasyon? Nagbayad kami ng mahal para sa komportableng paglalakbay, ngunit ang maruruming upuan pa lamang ay nakasira na ng aming loob. Bukod pa rito, napakasama ng asal ng mga pasahero. Lahat ay nag-uusap ng malakas at nakikinig ng musika sa tren, kaya't hindi marinig ang mga anunsyo sa loob ng tren. May mga kumakain pa ng pagkain na may matapang na amoy. Nang sinubukan kong alamin kung ano ang kinakain nila, nalaman kong ito ay stinky tofu, isang produkto mula sa fermented tofu. Napakabaho nito at nakakasama ng aking tiyan. Ngunit hindi lang iyon, mayroon ding mga taong nagtatapon ng basura pagkatapos kumain, iniiwan ito sa pasilyo o sa mga upuan. Bakit hindi nila itinatapon sa mga basurahan na nasa loob ng tren? Ang pinaka-nakakainis sa akin ay ang mga batang tumatakbo sa loob ng tren at sinisipa ang aming upuan. Ang isang binata na nakaupo sa likuran namin ay sinasadya rin na sipa-sipain ang aming upuan. Maraming beses namin siyang pinaalalahanan, ngunit hindi siya nakinig. Ang ingay, pagsipa sa upuan, pagtatapon ng basura ay tolerable pa,
Ngunit nakita ko ang mas hindi kapani-paniwalang pag-uugali. Mayroong naninigarilyo sa non-smoking area at umiinom ng alak ng malakas sa loob ng tren. Labis akong nagulat. Saan ba talaga ito? Napunta ba ako sa ibang dimensyon? Tila isang lugar kung saan maaaring mangyari ang lahat at naramdaman ko ang panganib sa aking sarili dahil ginagawa ng bawat isa ang gusto nila. Ang amoy sa tren ay patuloy na lumala. Nahilo kami sa biyahe at sa halip na magsaya, kinailangan naming tiisin ang lahat. Sa wakas, dumating kami sa istasyon at inakala naming makakatakas na kami sa hindi kanais-nais na lugar na iyon. Ngunit kahit pagkababa namin ng tren, puro pagkadismaya pa rin. Kahit naglalakad sa mga kalsada ng lungsod, may mga upos ng sigarilyo at tira-tirang pagkain sa lupa at may masamang amoy sa paligid. Kailangan naming magdasal ng 5 beses sa isang araw ayon sa aming relihiyon, ngunit walang lugar kung saan kami maaaring magdasal sa lungsod na puno ng basura. Sa huli, nakakita kami ng isang liblib na lugar sa isang eskinita at nilinis ng kaunti ang basura upang magdasal, ngunit hindi ito isang lugar kung saan kami makakagawa nito ng mapayapa. Sa totoo lang, nag-aalala ako kung nakapagdasal ba ako ng tama. Sa huli, ang inaasahan kong paglalakbay sa China ay natapos sa maraming pagkadismaya. Ang China ay isang kahangahangang bansa na may pinakabagong teknolohiya at magagandang tanawin, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito angkop para sa amin. Siguro ang lugar o ang oras na pumunta kami ay hindi maganda, ngunit kahit ganoon, ayaw na naming pumunta sa China sa pangalawang pagkakataon. Nagpatuloy kami sa South Korea nang hindi man lang nasisiyahan sa China o nakapagdasal ng maayos ang karanasan sa Korea. Kapag sinabing Korea, syempre may isip mo ang mecca ng K-pop, hindi ba? Kami ay malaking tagahanga ng K-pop, kaya't sabik na sabik kaming pumunta sa Korea, ngunit ang aming pananatili sa Korea ay katulad ng sa China, naging hindi rin inaasahan. Ano ba talaga ang nangyari? Ipaliwanag ko ng detalyado. Pagdating sa Korea, nilibot muna namin ang lungsod. Kung ikukumpara sa China, mas maraming turista sa Korea at mas masigla ang kapaligiran. Sa mga lansangan na may nakahanay na food stalls, lumitaw ang mga makukulay na pagkain at iba't ibang kagamitan. May lumulutang na mabangong amoy ng kimchi at iba't ibang uri ng tteokbokki. Nang naisip kong nagugutom na ako at tumingin sa relo, hapon na, ngunit hindi pa oras para kumain. Ang dahilan ay nakapag-book kami ng high-speed train tickets upang maglakbay sa ibang lungsod sa Korea. Narinig ko na ang high-speed train ng Korea ay kasing bilis ng high-speed train ng China. Ang karanasan sa high-speed train sa China ay hindi namin malilimutan. At nag-alala ako kung magiging ganoon din ang high-speed train sa Korea. Ngunit mayroon akong imahe ng mga Koreano bilang magalang at mabait. At lahat ng paborito kong idolo ay Koreano, kaya't naniniwala akong isang kahanga-hangang bansa ang Korea. Sinubukan kong kalimutan ang trauma mula sa China habang nakikipag-usap kay Nadia na labis na nagmamahal sa Korea. Ngunit nang sumakay kami sa high-speed train ng Korea, hindi gaanong naiiba ang sitwasyon sa China. Akala ko ay edukado ang mga Koreano, ngunit siguro magkakamukha lang ang buong Asya. Gusto kong isipin na hindi ganoon, ngunit ayaw kong maniwala na mararanasan namin ang parehong bagay sa Korea pagkatapos ng pagkadismaya sa China. Ngunit kahit ganoon, kailangan naming manatili sa Korea. Mahirap baguhin ang aming itinerary at dahil nandito na kami, kailangan naming magsaya, ganoon ang iniisip namin at sinubukan naming gawin ang lahat ng hindi sumusuko sa aming pananatili sa Korea. Naisip namin na kung kaming tatlo ay magkasama, kahit saan ay magiging masaya at pinagtawanan namin ang aming pagkabigo sa China at Korea. Ngunit mayroong isang bagay na hindi namin talaga mapagtawanan. Maraming beses akong nagsisi na naisip kong ito ang aming graduation trip at sana ay kinansela na lamang namin. Una sa lahat, pumunta kami sa Korean restaurant na aming na-reserve para kumain. Napakapalakaibigan ng staff at lumapit sa amin para makipag-usap. Galing kayo sa ibang bansa? Hindi kayo mukhang Koreano. Nagbabakasyon ba kayo? Oo sir, ma'am. Ano ang inirerekomenda ninyong pagkain dito? Kung nasa Korea ka, kailangan mong kumain ng samgyeopsal. Napakasarap niyan. Samgyeopsal po ba ay gawa sa baboy? Hindi po kami kumakain ng baboy dahil sa relihiyosong dahilan. May iba pa po ba kayong irerekomenda? Ha? Hindi talaga kayo kumakain ng samgyeopsal? Walang saysay ang pagpunta ninyo sa Korea kung hindi. Siguro naman ay patatawarin kayo ng Diyos sa isang beses. Hindi po iyon ang problema.
Maaari po ba kayong magrekomenda ng ibang pagkain? Ngunit hindi nakinig ang staff. Pinipilit niya kaming kumuha ng samgyupsal. Nayamot kami at akmang aalis na sa restaurant nang biglang sumigaw ang staff. Hoy, saan kayo pupunta? Hindi pa kayo nagbabayad. At hinabol niya kami. Anong bayad po? Wala pa po kaming kinakain at wala pa po kaming in-order. Anong ibig mong sabihin? Hindi kumain ng samgyupsal? Napakawalang galang ninyo. Kung nag-order kayo, kailangan ninyong magbayad. Hindi kami makapaniwala. Wala kaming in-order. At sinabi na namin na hindi kami kumakain. Bakit kami magbabayad? Dahil hindi ninyo kinain. Hindi na namin ito masisilbi sa iba. Ang samgyupsal ay dapat kainin ng sariwa para masarap. Kaya kayo ang may kasalanan. Hindi namin naintindihan kahit kaunti ang sinabi niya. Bakit namin kailangan maranasan ito gayong wala kaming ginawang mali? Umiyak kami at nakipagtalo sa staff, ngunit hindi siya pumayag na bumigay. Ayaw na naming manatili doon kahit isang segundo. Sa huli, napilitan kaming magbayad para sa pagkain na hindi namin kinain at ayaw naming bayaran at pumunta sa hotel na may pinakamasamang pakiramdam. Pagkatapos noon, kaming tatlo ay hindi na nagkausap. Sumakay kami sa bus na may nakakatakot na pagmamaneho at sa wakas ay nakarating sa hotel at nag-check-in. Dahil walang oras, nagpasya kaming magdasal sa isang sulok ng pasukan. Ngunit labis akong nayayamot at nais kong bumalik at planuhin muli ang buong paglalakbay. Bukod pa rito, ang silid sa hotel na ito ay ganap na naiiba sa larawan. Ito ay masikip, maliit at marumi, isang napakasamang silid. Nagkonsulta kaming tatlo na kailangan naming magtanong sa front desk at pumunta kami doon upang magtanong. Ngunit ang sagot namin ay tama raw ang silid. Nagtaka kami kung ito ba talaga ang silid na inaalok sa mga customer dahil ito ay masikip at marumi. Ngunit kung wala kaming tulugan, kailangan naming tiisin ito. Walang espasyo para makapagdasal at labis na kaming naiinis. Naisip ko, mas mabuti pang umuwi na lang. Ngunit kung uuwi kami ng mas maaga sa schedule, kailangan naming magbayad ng malaking cancellation fee. Ngunit dahil nakaranas na kami ng ganito karaming masasamang bagay, malamang ay ganito rin sa Pilipinas, hindi ba? Sa ganoong pakiramdam, nagpatuloy kami sa Pilipinas, na isang bansa na pinlano naming bisitahin bilang karagdagan lamang. Ngunit sa totoo lang, wala na kaming inaasahan dahil sa aming mga karanasan, ay naisip na lang namin na ganito talaga ang mga bansa sa Asya. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit kami nagpatuloy sa Pilipinas ay dahil napakataas ng cancellation fee at ayaw naming mag-alala ang aming mga magulang. Bukod pa rito, mananatili lang kami ng isang gabi. Kung pupunta kami at makaranas ng masasamang bagay, maaari kaming bumalik kaagad sa aming bansa. Nararamdaman namin ang parehong bagay, kaming tatlo. Ganito pala ang Pilipinas? Ngunit kaagad nang dumating kami sa Pilipinas at nasa airport, naramdaman namin na iba ang kapaligiran. Ngunit dahil sa masasamang karanasan namin sa China at Korea, hindi na kami dumaan kung saan-saan at direkta kaming nag-check-in sa hotel. Ang hotel na iyon ay mas marangya kaysa sa anumang tinirhan namin dati, hindi sila mapagkukumpara. At kaming tatlo ay nakaramdam ng ginhawa. Ngunit nang alalahanin namin ang mga nakaraang pangyayari, nag-alala kami na baka singilin kami ng malaking halaga. Bukod pa rito, nag-alala rin kami na baka maganda lang ang lobby, ngunit luma at sira-sira na ang mga silid. Mula rin sa aming mga karanasan sa China at Korea, nag-alala kami na baka may diskriminasyon din sa Pilipinas at pagtatangi laban sa mga Muslim. Habang papunta sa aming silid na may ganoong pakiramdam, nilapitan kami ng staff ng hotel at binati. Akala namin ay masasabihan kami ng hindi maganda, ngunit isang hindi inaasahang bagay ang naghihintay. Maligayang pagdating po. Salamat sa paggamit ng aming hotel. Ako po si May. Paumanhin po, pero Muslim po ba kayo? Oo, may problema po ba? Nagduda ako kay May, ang staff na iyon. Baka hindi makatira ang mga Muslim sa hotel o sasabihin niya ang isang bagay na ganoon. Ngunit si May ay nanatiling kalmado at magalang. Hindi po, walang problema. Sa katunayan po, mayroon kaming espesyal na silid dito sa hotel na tinatawag na musola para sa mga Muslim na magdasal. Kaya't gusto ko lang po sanang ituro sa inyo ang daan. Silid para sa pagdarasal? Mayroon palang ganito sa Pilipinas? Nagulat ako. Narinig ko na ang Pilipinas ay isang bansang mayoryang Kristiyano. Bakit binibigyan nila ng halaga ang musola sa hotel? Magalang na ipinaliwanag ni May. Oo,
Karamihan sa mga tao sa Pilipinas ay Kristiyano. Ngunit dahil maraming bisita mula sa iba't ibang relihiyon sa buong mundo ang bumibisita sa aming hotel, itinatag namin ang musola upang ang mga Muslim ay makapanatili ng komportable. Dahil hindi po kayo makapunta sa masjid, inakala naming normal lang ito. Kung may nangangailangan ng lugar para magdasal, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Napakagaling. Napakabait ninyo. Labis akong humahanga. Masaya talaga ako na nalaman kong may musola, kaya't nagpasya kaming manatili dito. Maraming salamat po, May. Walang anuman po. Dito po kayo. Labis akong nagpapasalamat kay May. Halos mapaluha ako. Hindi ko akalain na sa Pilipinas ay bibigyan ng ganito kalaking pansin ang mga Muslim. Ito nga ang mainit na pagtanggap at ang Filipino smile na sinasabi nila, hindi ba? Labis akong naging masaya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na pumunta ako sa Pilipinas. Nang igiya ako ni May sa musola, nakita ko ang isang hindi kapani-paniwalang tanawin. Ha? Bakit may musola dito? Hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Ang musola ay isang napakalinis at napakagandang silid. Ang sahig ay nilagyan ng karpet, ang mga dingding ay pinalamutian ng mga Arabic na sulat at may kumpletong kagamitan na kinakailangan para sa pagdarasal. Ang pagkakaroon ng ganito kagandang musola sa isang hotel sa Pilipinas ay tila isang panaginip. Labis akong humanga na halos mapaluha. Napakagaling ng Pilipinas. Ganito nila kami iniisip. Hindi lang kami. Tiyak na matutuwa rin ang ibang mga Muslim. Ito ay talagang isang bagay na dapat ipagpasalamat. Ang Pilipinas ay talagang isang kahanga-hangang bansa. Isa itong napakagaling na bansa higit sa aming inakala. Gusto ko pa lalong makilala ang Pilipinas. Nakakapanabik. Nagdasal kami sa musola at nagpasalamat. Pagkatapos, nagtungo kami sa isang halal restaurant na inirekomenda ni May at doon, may panibagong nakakagulat na pagkain ang naghihintay sa amin. Wow! Halal food ba ito? Mukhang napakasarap. Nasasabik kami sa mga pagkain na nakahain sa aming harapan, nagawa sa sariwang sangkap ng Pilipinas at patuloy na isinisilbi gulay, prutas, seafood at herbs. Puno ang mesa ng makukulay na pagkain. Ang lasa ay inihanda lalo na para sa mga Muslim at walang ginamit na ipinagbabawal na sangkap tulad ng alak o baboy. Agad kaming nagsimulang kumain at napakasarap talaga nito. Wow, ano ito? Napakaanghang at napakabango ng mga herbs. Ito po ang sinigang na hipon, isang sikat na lutuing Pilipino sa buong mundo. Hindi ko akalain na ganito kasarap. Gusto ko ito. Ano po ang tawag dito? Ito po ang chicken adobo, isang nilagang manok na may tamang timpla ng suka at toyo, na napakabango ng mga pampalasa. Tama po ba? Maaring ito na ang pinakagusto ko. Ano po ito? Ito po ang inihaw na manok na may mga pampalasa at masarap kapag ipinares sa sarsa ng mani. Pagkatapos naming busugin ang sarili sa masasarap na halal na pagkain, pumunta kami upang bisitahin ang mga tourist spot ng Pilipinas. Napakalinis ng mga tourist spot ng Pilipinas at walang nakakalat na basura. Maayos ang mga bangketa at kalsada, napakadaling lakarin. Ang mga turista ay may magandang asal at hindi gumagawa ng kaguluhan. Naranasan namin ang kultura at kasaysayan ng Pilipinas at masayang natuto. Binibita namin ang mga sikat na tourist spots tulad ng Intramuros, Rizal Park, ang National Museum of the Philippines at ang makasaysayang Quiapo Church. Bawat isa ay may sariling kakaibang kagandahan at kapana-panabik. Sa Intramuros, naranasan namin ang kagandahan ng arkitekturang kolonyal ng Espanya at ang mga lumang pader na nagkuwento ng kasaysayan. Sa Rizal Park, namangha kami sa malawak nitong espasyo at ang monumento ng aming pambansang bayani. Sa National Museum, naging interesado kami sa mayamang kultura at sining ng Pilipinas. At sa Quiapo Church, nakita namin ang lakas ng pananampalataya ng maraming tao na pumupunta upang sumamba. Kumuha kami ng litrato at bumili ng mga souvenir sa bawat lugar. Pagbalik namin sa hotel, may musola, kaya't nakapagdasal kami ng mapayapa. Hindi namin akalain na makakaranas kami ng ganito karaming kaginhawaan sa Pilipinas, labis kaming natuwa. Nag-enjoy kami sa bawat araw ng aming pananatili sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang mas kahanga-hangang bansa kaysa sa aming inakala. At labis namin itong minahal kaya't pinalawig namin ang aming pananatili ng isa pang linggo. Bagamat Asya din, naramdaman namin na ito ang pinakamahusay.
Agad na naghanap ang hotel ng bakanteng silid para sa amin nang pinalawig namin ang aming pananatili at lahat ng staff ay napakabait. Kaya't nagpasya kaming 3 na umalis sa Maynila at pumunta sa Baguio upang maranasan ang malamig na klima at magagandang tanawin. Naglakbay kami sakay ng isang first class na bus. Sa totoo lang, hindi namin intensyon na sumakay ng bus. Ngunit pinag-usapan namin na ang Pilipinas ay napakagandang bansa kaya't siguro ay magiging maayos lang. Kung sakaling makaranas kami ng masamang bagay habang nakasakay, maaari kaming bumaba sa susunod na istasyon. Oo, ang Pilipinas ay talagang isang kahanga-hangang lugar. Ngunit kung ito ay isang paglalakbay sa bus, ang masasamang alaala mula sa China at Korea ay bumalik. Sa totoo lang, naisip ko na maaaring ibang-iba ang Pilipinas sa China at Korea, ngunit baka pareho lang ang mga bus. Ngunit ang alalahanin na iyon ay naging walang kabuluhan. Pagdating pa lang namin sa terminal, napansin ko ang isang pagkakaiba. Ang mga tao ay maayos na nakapila habang naghihintay sa pagdating ng bus. Ang mga may malalaking bagahe ay inilalagay ang kanilang mga bagahe sa harapan nila upang hindi makagambala sa iba. At kung gumalaw man lang ang mga bata, sasabihin ng mga magulang, "Huwag mong gawin iyan, delikado iyan, makakaistorbo ka sa iba." Naisip ko, napakalalim ng pagmamahal na ito. Nauunawaan at sumusunod din ang mga bata. Ang mga maliliit na bata na nakakaintindi kapag sinabihan ay, sa tingin ko, imposible kung hindi sila nakakatanggap ng pagmamahal. Sa pamamagitan lamang nito, naramdaman ko ang kadakilaan ng mga Pilipino. Ang mas kahanga-hanga pa ay ang pinto ng bus ay tumigil mismo sa harapan ng pila ng mga nakapila. At narinig ko sa bandang huli na hindi ito automatikong pagsasaayos ng makina, kundi mano-manong pagmamaneho at pagtigil din. Mas humanga pa ako kung gaano kahusay ang driver ng bus. Bukod pa rito, ang loob ng bus ay napakatahimik at napakalinis. Ang mga upuan ay malinis, tila bagong palit, at napakabango. Nahiya pa akong makipag-usap kina Nadia at Aisha na nakaupo sa tabi ko. Napakatahimik talaga. Ito ang bus ng Pilipinas. Naganap na naiiba sa China at Korea at naramdaman ko ang isang naiibang antas ng klase mula sa mga nakaraang biyahe na aking nasakyan. Naisip ko na nilikha ng Pilipinas ang kahanga-hangang kulturang ito mula pa noong sinaunang panahon. Saan man ako pumunta sa Pilipinas, wala akong naramdamang masama. Sa halip ay naramdaman kong naranasan ko ang isang kamangha-manghang bagay. Sa kabilang banda, naramdaman kong kailangan din nating maging mabait. Bukod pa rito, pagkatapos noon, pumunta kami sa isang authentic na Filipino restaurant, ngunit ngayon ko lang nalaman na ganito pala kasarap ang pagkain ng Pilipinas. Napakasarap nito, hindi kalabisan na sabihin na ito ang pinakamasarap sa lahat ng pagkain na aking natikman at nabusog ako ng husto. May nagsabi na hindi iilang tao ang naglalakbay mula sa ibang bansa upang tikman ang pagkaing Pilipino, na naiintindihan ko naman talaga. Marami akong natikman, ngunit lahat ay napakasarap at naramdaman ang pagiging masinop sa paggawa. At labis akong nagulat sa mga convenience store. Lahat ng produktong ibinebenta sa bawat convenience store ay may mataas na kalidad at mura, at ang customer service ay napakahusay. Nagbibigay ang China ng malamig na pakiramdam, habang ang Korea ay abala at walang pakialam sa privacy. Ngunit ang paglalakbay sa Pilipinas para sa kami ay parang langit. Ang kagandahan at mainit na pagtanggap ng Pilipinas ay nag-iwan ng malalim na impresyon at pasasalamat sa aming puso. Ang serbisyo at mga ngiti ng mga Pilipino ay napakagaling, hindi maikukumpara sa ibang bansa. Bukod pa rito, bagamat sa Pilipinas, ang pagbibigay ng tip ay hindi obligado, ang kalidad ng serbisyo ay nasa world-class na antas. Nais naming magpahayag ng pasasalamat at sinubukan naming magbigay ng tip, ngunit tinanggap ng staff ng may pagpapakumbaba at ngiti. Ang makatanggap ng ganoong maasikasong serbisyo ay tila isang panaginip. Nabura namin ang anumang maling pagkaunawa namin sa Pilipinas at sa mga Pilipino noong una. Kahit puno ang hotel, pinamahalaan pa rin ng staff na makahanap ng silid sa isa pang sister hotel ng magalang. Ang ganitong pag-aasikaso ay naramdaman namin araw-araw sa loob ng 2 linggo na pananatili namin sa Pilipinas. At sa huling araw ng aming paglalakbay, pinanood namin ang night view mula sa Makati, BGC Skyline at ginunita ang mga nakaraang alaala ng aming paglalakbay. Ang tanawin na ito ay kumikinang na parang alahas at bumalik sa aming isip. Doon, nangako kami sa isa't isa
na mananatiling matatalik na kaibigan magpakailanman at maglalakbay ng magkasama kahit na tumanda na kami. Pagkatapos naming bumalik sa aming bansa, nagtapos kami sa universidad at namuhay ng abalang buhay-trabaho. Ngunit patuloy naming tinupad ang aming pangako at bumibisita sa Pilipinas nang magkasama kaming 3 minsan sa isang taon. Ang paglalakbay na ito ay isang napakahusay na pagkakataon upang makapagpahinga at makalimutan ang stress sa trabaho. Ang aming pasasalamat sa Pilipinas ay higit pa sa salita. Ikinalulugod kong ibahagi ang kuwento ng paglalakbay na ito sa inyong lahat. Salamat sa panonood hanggang dulo. Kung sa tingin ninyo ay interesante ito, paki-like at i-follow ang channel. Bukod pa rito, kung mayroon kayong anumang komento o kahilingan, mangyaring mag-iwan ng komento sa comment section. Abangan ang susunod na video. Hanggang sa muli.